Magandang araw sa inyo, Sir Eric. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Idel. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong kwento ko na may kinalaman sa kalamansi at aswang. Nangyari po ito noong 13 anyos pa lamang po ako. Kasama po namin noon sa bahay ang aking lola Adelpa. Itong si lola po ay nasa edad na 70 taong gulang na. Dahil dito hindi maipagkakailang nagiging ulyanin na ito. Kaya minsan nababahala na rin kami ni nanay, lalo na kapag natsetsempuhang lumalabas ito ng aming bahay. Maraming beses na po kasing muntikan na itong mapahamak at mawala dahil hindi na nito gaanong matandaan ang daan pabalik sa aming bahay. Inakala namin noon na yun na ang pinakamalalang mangyayari kay lola. Pero may mas malala pa pala roon na muntikan pa sanang ikapahamak ng buo naming pamilya. May kapitbahay po kami noon na itago na lang natin sa pangalang Mang Edwin. Itong si Mang Edwin po, isa sa may pinakamalaking tulong sa aming pamilya, lalo na kay lola. Kapag nakakalabas po kasi ng bahay si lola at hindi namin alam ni nanay na nasa labas ito, si Mang Edwin ang madalas na tumitingin at nagbabantay sa kanya. Kapag naman nawawala si Lola Adelpa, isa si Mang Edwin sa nagboboluntaryong maghanap kay lola. Dahil doon malaki rin ang pasasalamat namin sa kanya. Isang beses nga noon, nasa labas si Lola Adelpa. Kaya sinabihan ako ni nanay na bantayan ito at nang hindi makalayo sa aming bahay. Nag-aalala si nanay na baka umalis na naman ito at mawala dahil hindi nito matatandaan ang kanyang mga daan. Noong nasa labas nga ako at nakatingin kay Lola Adelpa, nilapitan ako ni Mang Edwin. Tinanong niya ako kung nais ko ba na makinig sa ikikwento niya sa akin. Napatanong ako sa kanya kung tungkol saan ang kwento niya. At nang sabihin nga niya tungkol sa aswang, kaagad akong napatango. Alam kasi ni Mang Edwin na mahilig ako sa kwentong aswang at mga kababalaghan. Kaya kapag nakatsyempo na pareho kaming hindi abala, kinikwentuhan niya ako. Dahil din kay Mang Edwin ay marami akong nalalaman tungkol sa mga aswang at iba pang kampon ng kadiliman. Nagsimula na nga sa kanyang pagkikwento noon si Mang Edwin. Tungkol sa bisa ng kalamansi ang ikinuwento ni Mang Edwin sa akin. Ayon sa kanya, malaki raw ang naitutulong ng kalamansi para matukoy ang isang aswang o produkto at pagkain ng mga ito ang posibleng nabili o nakahain sa isang tao. Dahil nakuryoso na rin ako tungkol sa bisa na yon, nakinig na lang din ako. Habang nakikinig, panay rin ang pagsulyapan namin kay lola na noon ay nakaupo lang at nagmamasid sa mga taong dumadaan. Base pala sa naging karanasan ni Mang Edwin ang ikinuwento niya sa akin. Noon daw kasi napadpad siya sa isang probinsya kung saan siya dating nagtrabaho. Dahil nga dayo, walang alam sa naturang lugar. Walang kakilala si Mang Edwin at wala ring kaalam-alam tungkol sa mga taong nakatira doon. Naging maayos naman ang unang buwan ni Mang Edwin na nakatira doon. Subalit habang patagal daw ng patagal, may mga bagay siyang napapansin. Hindi raw kasi lumalabas ang mga tao sa baryong yon tuwing umaga. Ngunit aktibo naman tuwing gabi. Ilang beses na ring napansin ni Mang Edwin na tila nagtitipo ng mga yon, lalo na tuwing malalim na ang gabi. Minsan kasi, nagigising siya dahil nga sa ingay ng mga pagyabag at maging sa tila pagbibigkas ng mga orasyon ng mga ito. Noong una, hindi yun pinapansin ni Mang Edwin dahil hindi naman siya pinakikialaman ng mga ito. Pero nang lumaon, dahil hindi rin lingid sa kaalaman ni Mang Edwin ang tungkol sa mga aswang, kulto at iba pang masasamang elemento, tila kinutuban siya ng hindi maganda dahil na rin sa mga nasasaksihan niya sa mga taong naroroon. Naging malakas ang kutob ni Mang Edwin na may kakaiba nga sa mga taong naroroon. Kaya halos tuwing gabi kapag hindi inaasahang nagigising siya dahil sa ingay na nasa labas, minamatyagan niya ang kanyang paligid. Hanggang isang gabi,
Mahimbing na sana ang tulog niya nang naalimpungatan siya dahil sa mga pagyabag na naririnig niya mula sa labas ng kanyang bahay. Nakuryoso nga siya kung ano na naman ang ginagawa ng mga tao roon, kaya naisipan niyang sumilip. Nang nakasilip na nga siya mula sa maliit na siwang, minasdan niya ang mga taong nagpoporsisyon habang tila may kung anong pinagtutulungang kargahin. Tinignan yun ng mabuti ni Mang Edwin at ganoon na lang ang gulat at takot na kanyang naramdaman nang may makita siyang taong duguan at tila wala ng buhay. Naisip niya kaagad na baka alay yun sa kung sino mang sinasamba ng mga tao sa baryong yun, kaya nanindig ang kanyang balahibo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas nanlaki ang mga mata ni Mang Edwin at nanginig siya sa takot nang makitang pinagpiyestahang kainin ng mga yon ang walang buhay na katawan ng taong karga-karga nila. Tila sarap na sarap at sabik na sabik ang mga ito habang nilalantakan ng naturang tao. Napatakip na lang ng kanyang bibig si Mang Edwin habang nagmamasid sa kanyang silid. Noon din may napagtanto si Mang Edwin na posibleng tama ang hinala niyang mga aswang ang mga tao sa baryong yon. Hanggang sa makaalis ang mga tao sa harap ng bahay na tinutuluyan nito. Hindi pa rin nakakaalis sa kanyang kinapipwestuhan si Mang Edwin. Nang gabing yon, hindi siya gaanong nakatulog dahil na rin sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya sa gabing yon. Napapaisip din kasi siyang aalis na siya sa baryong yon sa lalong madaling panahon at nang hindi siya mabiktima ng mga aswang na nakatira doon. Kinaumagahan nga noon, labis ang takot na naramdaman ni Mang Edwin nang paglabas niya ng kanyang bahay. May 3 tao na nakaabang sa kanya. Wala siyang nagawa ng pwersahang pumasok ang mga ito sa bahay na tinutuluyan niya at saka siya kinausap. Ayon sa mga ito, batid at ramdam nilang may alam na si Mang Edwin sa kung anumang mangyayari sa kanilang baryo. Binantaan pa nga nila ito na kapag may pinagsabihan ito tungkol sa mga nasaksihan niya roon, hindi magdadalawang isip ang mga ito na patayin siya at gawin ding pagkain tulad ng nasaksihan niya ng nakaraang gabi. Hindi alam ni Mang Edwin kung ano ang gagawin niya dahil sa sinabi ng mga taong yon sa kanya. Hindi rin niya alam kung paanong nalaman ng mga ito na nakita niya ang kung anumang nangyari ng nakaraang gabi. Ngunit nang maisip nitong aswang nga ang mga yon, ay may malakas na pandama sa paligid. Doon na siya nahintakutan ng husto. Bago pa umalis ang mga taong yon sa bahay na tinutuluyan niya, muli pa siyang binantaan ng mga ito na manahimik kung ayaw nitong matulad sa huli nilang biktima. Nang makaalis ang mga naturang tao, biglang nanghina ang tuhod ni Mang Edwin, dahilan para mapaupo ito sa upuang nasa tapat niya. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang panginginig at naisip niyang aalis na nga siya roon. Nang araw na yon, naghanap na siya ng malilipatan sa bayan na malayo sa baryong yon. Ayaw niyang matulad sa ibang biktima ng mga ito doon. Subalit nahirapan si Mang Edwin na makahanap ng malilipatan kaya minabuti na muna niyang maghanda ng mga pangontra sa aswang. Bumili nga siya ng maraming bawang, asin at kalamansi noon dahil yun daw ang sinabi ng kanyang ina noon na mabisang panlaban sa mga aswang. Bumili rin siya ng itak na pwede niyang gamitin sa laban kung sakali mang subukan siyang biktimahin ng mga aswang na nakatira sa baryong yon. Nang gumabi na nga noon, patagong naglagay ng asin, bawang at kalamansi si Mang Edwin sa loob at labas ng kanyang tinutuluyang bahay. Pinalibutan niya rin ng sisidlan na may katas ng kalamansi na may asin at bawang ang kanyang silid. Nang sa ganoon ay handa itong sabuyan ng aswang kapag nakapasok ito sa silid niya. Hindi rin siya natulog at nagmatsyag lang sa kanyang paligid. Nang lumalim na nga ang gabi, nagsimula na nga siyang makarinig ng mga pagyabag at kung anong nag-uurasyon. Labis na takot ang naramdaman niya nang tumigil ito sa bahay niya at tila pinalibutan siya ng mga yon. Walang ano-ano, nakarinig na siya ng mga pag-angil na dumagdag pa sa takot na nararamdaman niya. Naghintay siya ng ilang sandali
hanggang sa may nagsimulang kumaluskos sa kanyang dingding. Inihanda na lamang niya ang kanyang sarili, maging ang kanyang itak. Nasa ganoong sitwasyon siya nang tumahimik ang kanyang paligid. Inakala niyang umalis na nga ang mga ito, ngunit nagkamali siya dahil sinusubukang sirain ng mga ito ang kanyang atip at dingding. Subalit habang ginagawa yun ng mga aswang na nasa labas, napapahiyaw ang mga ito dahil marahil sa nga pangontrang nilagay niya roon. Dahil na rin sa ayaw niyang matulad sa ibang biktima ng mga ito, naisipan niyang lumaban. Kinuha niya ang ilan sa mga sisidlan na nilagyan ng halong tubig na may katas ng kalamansi, asin at bawang, at sinubukang patamaan ng mga aswang na nasa labas noong buksan niya ang bintana ng kanyang silid. Nakita naman niyang naging mabalahibong nilalang nga ang mga ito na nakaabang lang sa kanya. Inisa-isa niyang sabuyan yon, at nang matamaan, napapahiyaw na lang dahil parang nasusunog ang kanilang balat. Sinubukan pa sana nilang lapitan si Mang Edwin na nasa bintana, subalit walang tigil ito sa pagsaboy sa kanila ng inihanda niyang pangontra. Nagalit naman ang mga aswang, ngunit hindi nagpatinag si Mang Edwin. Lumaban siya hanggang sa may mga nasugatan na rin siyang mga aswang gamit ang kanyang itak nang sumubok itong sumugod sa kanya. Nilakasan niya ang kanyang loob, at dahil na rin nakakaya niyang sugatan at palayuin sa kanya ang mga aswang, nabawasan ang takot na kanyang naramdaman. Marahil dahil na rin sa batid ng mga aswang na hindi nila magagawang mabiktima sa gabing yun si Mang Edwin. Mabilis na nagsialisa ng mga ito, habang ang iba sa kanila ay nangangati pa at nahahapdian dahil sa natamaan ng ginawang pangontra ni Mang Edwin. Hindi na rin siya natulog noon at naghintay na lumabas ang araw kinabukasan at nilisan ng bahay na tinutuluyan niya. Wala na rin siyang pakialam noon kung saan siya pupunta dahil mas naisip niya ang makalayo sa baryong yon. Nagpaalam na rin siya noon sa kanyang pinagtatrabahuhan sa probinsyang yon at umalis na doon. Napadpad nga siya sa probinsya namin at naging kapitbahay namin siya. Hindi na siya umalis gayong wala siyang naging karanasan at sigurado siyang ligtas din ng aming probinsya. Nang matapos nga siya sa pagkikwento tungkol sa naging karanasan niyang yon, pinagsabihan niya kung ganoon kalaki ang tulong na kalamansi sa kanya. Dahil sa bagay na yon, buhay pa at walang nangyari sa kanya sa baryong yon. Sinabi rin sa akin ni Mang Edwin na pwede ko ring gamitin ang kalamansi para matukoy kung ang inihahain sa aking pagkain ay pagkain ng aswang o may ritual ng mga aswang. Dagdag niya, patakan ko lang yun ng katas ng kalamansi at makikita ko ang tunay na anyo ng naturang pagkain. Sabi pa niya, huwag akong magtitiwala sa iba, lalo na kapag hindi ko kakilala at may ibinigay na pagkain sa akin. Mas mabuti nga raw na siguraduhin kong ligtas ang pagkain na ibibigay sa akin gamit ang kalamansi bago ko raw ito kainin. Hindi na ako nakapagsalita pa noon at napatango na lang kay Mang Edwin. Matapos ang pagkikwento niyang yon, nagpaalam na siyang uuwi. Dahil doon, hinayaan ko na lang siya at pinuntahan ng aking lola Adelpa at umuwi na rin kami sa aming bahay. Hanggang sa makauwi, hindi nawala sa isipan ko ang naging kwento ni Mang Edwin. Napaisip ako na kapag may natanggap kaming pagkain sa ibang tao sa susunod, gagawin ko ang sinabi ni Mang Edwin na lagyan ito ng katas ng kalamansi upang malaman kung ligtas ang pagkain o hindi. Simula nga nang ikwento yun ni Mang Edwin sa akin sa tuwing may nagbibigay ng pagkain sa amin o kay lola, kumukuha ako ng kaunting bahagi at nilalagyan ko ng katas ng kalamansi. Kapag nasisiguro kong ligtas naman ang pagkain, hinahayaan ko na lang din. Ilang araw ding hindi kami nagkita ni Mang Edwin matapos naming magkwentuhan ng araw na yon. Hindi kasi ito gaanong lumalabas ng kanyang bahay at maging si lola ay hindi rin namin pinapalabas. Hanggang sa isang beses noon, dahil abala sa aming ginagawa ni nanay,
Hindi namin namalayan na lumabas pala si Lola Adelpa. Nang pagsabihan ako ng aking ina na puntahan si Lola, natanto kong wala na ito sa loob ng bahay, kaya nagtungo ako sa labas. Nakita ko nga ito na nakaupo sa madalas niyang tambayan, kaya hinayaan ko na lang muna. Bumalik ako sa loob ng aming bahay at saka tinulungan si nanay sa gawaing bahay. Habang abala kami sa aming ginagawa, naalala ni nanay na wala pa pala kaming ulam. Dahil doon inutusan niya akong bumili na muna ng lutong ulam sa malapit na karinderya. Sinunod ko naman siya at saktong pagbukas ko ng pinto ng aming bahay, nasa tapat na nito si Lola Adelpa. Nagulat pa ako nang ipakita nito sa akin ang dala niyang supot na may lamang pusit. Tuwang-tuwa ito habang sinasabi sa akin na may isang ginang ang nagbigay sa kanya ng supot na yon, kaya inuwi na rin niya. Kinuha ko yun kay Lola Adelpa at ipinakita kay nanay. Dumiretso naman na noon si Lola sa kanyang silid at hindi na lumabas pa. Tinanong ako ni nanay kung kanino galing ang naturang supot, kaya sinabi ko naman na binigay ng isang babae kay Lola. Inutusan ako ni nanay na hugasan yon at adubuhin na lang daw niya, at nang may maiulam kami kinagabihan. Pinabibili pa rin ako nito ng ulam para sa aming pananghalian. Sinunod ko ang sinabi ni nanay na hugasan ng pusit. Habang ginagawa ko yon, amoy na amoy ko ang malangsang samyunon na parang nabubulok. Hindi ko naman pinansin gayong sa isip ko ay ganoon naman talaga ang amoy ng pusit, lalo na at nakasupot pa ito. Ipinagpatuloy ko na lang ang paghuhugas nun, hanggang sa makontento na akong malinis yon. Nang matapos nga sa paghuhugas ng pusit, nagtungo na ako sa karinderya upang bumili ng ulam para sa aming hapunan. Pagkalabas ko ng bahay namin, nakita ko kaagad si Mang Edwin. Nakatingin din siya sa akin na parang may nais na sabihin. Noong makalapit ako sa kanya, tinanong niya ako kung ano ang supot na dala ni Lola sa loob ng aming bahay. Dahil nakita nga rin niya itong inabot ng isang babae ang supot na yun sa kanya. Tinugunan ko naman si Mang Edwin na pusit ang laman ng naturang supot. Nakitaan ko naman ng panghihinala ang mukha ni Mang Edwin, kaya napatanong na rin ako sa kanya kung may problema siya. Napailing naman siya, ngunit sinabi niya sa akin na hindi maganda ang kutob niya sa naturang babae na nagbigay ng supot ng pusit kay Lola Adelpa. Nangunot ang aking noo dahil hindi ko lubos maintindihan noon kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang matanto ni Mang Edwin na tila naguguluhan ako sa sinabi niya, kaya nagwika siyang kakaiba ang kutob niya sa babae dahil baka may masama itong binabalak sa amin, lalo na at hindi namin ito kakilala. Binalaan na lamang ako ni Mang Edwin na mas maigi raw na alamin ko yung ligtas at walang tinatagong ibang anyo ang pusit na ibinigay ng ginang. Dagdag pa niya, baka aswang nga ang ginang na yon at ang bigay na pusit pa nito ang maging dahilan para mapahamak at mahawaan kami ng pagiging aswang nito. Matapos ang usapan namin ni Mang Edwin, nagpaalam na ako, gayong bibili pa ako ng ulam. Hindi nawala sa isip ko ang sinabi ni Mang Edwin, kaya naisipan kong sundin na lamang ang sinabi nitong alamin kung ligtas nga ba o hindi ang pusit na yon. Batid ko na kung ano ang nais ni Mang Edwin na gawin ko roon, kaya naisipan kong humingi na lang kahit ng 2 kalamansi sa karinderyang pagbibilhan ko ng ulam. Binilisan ko na lang din ang aking paglalakad hanggang sa makarating na nga ako sa karinderya. Bahagya pa akong natigilan noong may napansin akong ginang na nakatingin sa akin. Nang tignan ko siya, napaiwas siya ng titig at saka napayuko. Napakibit balikat na lang din ako at mahinang nagtanong sa tindera kung kakilala niya ang naturang ginang. Umiling naman sa akin ang tindera at sinabing yun ang unang beses na nakita nito ang babae sa kanilang karinderya. Muli pa akong napatingin dito at nahuli ko ngang nakatitig ito sa akin ng mabalasik. Kinabahan ako dahil doon, kaya
Mabilis akong nagbayad at nanghingi ng 2 kalamansi sa tindera. Mabuti na nga lang at mayroon silang kalamansi doon kaya nilagay ko na sa aking bulsa at naglakad na pauwi sa aming bahay. Habang naglalakad pauwi, naramdaman kong bahagyang sumakit ang aking tiyan. Dahil doon napatakbo na ako hanggang sa makarating ako sa bahay. Pagkapasok ng bahay namin, ibinigay ko na lang kay nanay ang mga nabili kong ulam at dumiretso na sa banyo. Sobrang sakit ng aking tiyan noon na parang may tumutusok sa loob nito. Nagbawas nga ako noon at kahit natapos na ay hindi pa rin nawawala ang pananakit ng aking tiyan. Nagreklamo ako kay nanay at pinahiran naman niya ng gamot at pinainom din ako ng maligamgam na tubig na may bawang. Kahit papaano nabawasan ang pananakit ng aking tiyan. Dahil pakiramdam ko ay nanghina ako dahil sa biglaang pagsakit ng aking tiyan. Pinili ko na muna na ang matulog. Nagising na lang ako bandang hapon nang makaamoy ako ng sobrang bahong samyo na umalingasaw sa buong bahay. Mabilis akong napabangon at nagtungo sa kusina ng aming bahay. Naabutan ko nga si nanay na nagluluto roon habang napapatakip din ng kanyang ilong. Panay pa nga ang reklamo nito na napakabaho raw ng samyo ng niluluto niyang pusit sa hindi niya malamang dahilan. Nagulat na nga lang din siya dahil sa biglaang pagbaho ng kanyang nilulutong pusit, gayong hinugasan din niya yon ng maigi. Nang amuyin ko ulit, mas umalingasaw pa ang mabahong samyo ng pusit na parang nabubulok na karne o patay na hayop. Bigla ring sumakit ang aking tiyan noon at nakaramdam ako ng hilo. Hindi ko rin maiwasan ang masuka kaya inihinto ni nanay ang kanyang pagluluto. Nilapitan niya ako na noon at biglang nanghina dahil sa pagsuka at pamimilipit sa sakit ng aking tiyan. Sa hindi ko inaasahan, nawalan na lang ako ng malay dahil sa labis na pagkahilo. Dulot ng mabahong amoy na nagmumula sa adobong pusit na niluluto ni nanay. Nataranta na noon si nanay kaya mabilis niya akong kinarga at inihiga sa mahabang upuang kahoy na nasa sala namin. Hindi na rin siya nagdalawang isip na humingi ng tulong noon kay Mang Edwin. Mabuti na lang at walang ginagawa ng mga oras na yon si Mang Edwin kaya mabilis siyang tumungo sa bahay namin upang puntahan ako. Pagkabalik nila sa bahay, mas naging mabaho pa raw ang pusit ng niluto ni nanay. Hindi nila nakayanan yon at napatakip na lang sila ng kanilang mga ilong. Nilapitan nila ako sa mahabang upuang kahoy at inasikaso. Mabuti na lang din at marunong si Mang Edwin sa mga pwedeng gawing gamot sa mga pananakit ng tiyan. Kaya kahit papaano ay nabigyan niya ako ng paunang lunas. Nang magising ako, ramdam kong kahit papaano ay gumanda ang aking pakiramdam. Dahil hindi pa rin nawawala ang mabahong samyo ng pusit na niluto ng aking ina. Nagpasya silang alamin kung bakit ganoon na lang nakakasulasok ang amoy na yon. Sinigurado na muna nilang nasa maayos na ang aking pakiramdam noon. Noong nagwika ako na maayos na ang aking pakiramdam, tumungo na kami sa kusina upang tignan ang nilutong pusit ni nanay. Si Mang Edwin ang nangungunang tumingin sa nasabing pusit na nasa kawali at base sa mukha niya, hindi talaga kaaya-aya ang amoy at itsura nun. Nang tignan nga namin ni nanay, nanlaki ang aming mga mata. Gayong mas maitim ang itsura nito kaysa sa likas nitong kulay kapag niluluto. Amoy na amoy rin ang nabubulok nitong samyo. Napamura pa si Mang Edwin noon dahil hindi raw maganda ang kutob nito. Kinabahan naman ako dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Mang Edwin. Mabilis na kinuha ni Mang Edwin ang pusit sa kawali habang nakatakip sa kanyang ilong. Inilagay niya yon sa isang supot at tila may kung anong hinahanap. Napatanong si nanay kung ano ang hinahanap nito na tinugunan naman niyang kalamansi ang kailangan niya. Nagtaka si nanay kung bakit kailangan ni Mang Edwin ng kalamansi, ngunit hindi siya pinansin nito. Nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap ng kalamansi subalit wala siyang mahanap.
Ayon naman kay nanay ay wala nga kaming kalamansi noon dahil hindi pa siya nakakabili. Hindi na nagsalita si Mang Edwin at akma sanang aalis para umuwi sa kanilang bahay. Dahil kukuha siya ng kalamansi roon pero pinigilan ko siya. Naalala ko kasi ang kalamansing hiningi ko sa karinderyang noong bumili ako ng ulam. Kaya kinapa ko yun sa aking bulsa. Nagpaliwanag pa ako kung bakit may kalamansi sa aking bulsa kaya napangisi pa si Mang Edwin. Biro pa nga niya ay natuto na ako sa kanya ng maging sigurista. Ibinigay ko na nga sa kanya noon ang kalamansi na nakuha ko sa aking bulsa. Sa kadahilanang yon naghanap siya ng kutsilyo upang gamitin sa paghiwa nun. Nang mahiwa na nga niya, hindi na siya nagdalawang isip na ipatak ang katas ng kalamansi sa pusit na nasa supot. Nagwika pa si Mang Edwin na hintayin naming lumipas ang ilang minuto at kapag umusok daw ang pusit, ibig sabihin ay magbabago yun ng anyo at ipapakita nito sa amin kung ano talaga ang totoong anyo ng naturang pusit na nilagyan lang ng dasal ng aswang para malinlang kami. Tahimik nga kaming naghintay noon sa mga susunod na mangyayari. Makalipas ang halos 3 minuto, nagsimula na ngang umusok ang supot. Nanlaki ang aming mga mata dahil doon. Walang ano-ano, mas umalingasaw pa ang mabahong amoy na nanggagaling sa supot na may pusit na umuusok. Hindi namin inalis ang aming tingin doon. Ganoon na lang nga ang aming gulat nang magbago na nga ito ng anyo. Ang pusit na nasa supot ay naging bituka na may halong itim na dugo. Muli ay hindi ko napigilan ng masuka at maging sina Mang Edwin at nanay ay ganoon din. Dali-daling iniligpit ni Mang Edwin ang supot at dinala sa likod ng aming bahay. Naririnig pa namin siyang napapamura habang naroroon. Walang ano-ano bumalik siya sa loob ng bahay at naghanap ng pala na gagamitin niya sa pagbungkal ng lupa para ilibing doon ang bituka na hindi naman namin alam kung bituka ng hayop o tao. Pero ayon kay Mang Edwin, hindi raw yung bituka ng hayop dahil sigurado siyang bituka yon ng tao. Malakas ang kutob niyang aswang ang ginang na nagbigay nun kay Lola at tama nga ang hinala niya. Patunay na raw na ang inadobong pusit ni nanay na naging bituka ay pamamaraan ng aswang na yun na hawaan o kaya ay gawin kaming biktima niya. Dagdag pa ni Mang Edwin, sadyang mapanlinlang ang mga aswang at gamit lamang ang kanilang kakayahan sa masamang karunungan ay makakaya nilang gawin yon. Hindi kami makapaniwala sa mga sinabi ni Mang Edwin. Subalit naniniwala naman kami sa kanya na aswang nga ang ginang na nagbigay ng supot ng pusit kay Lola Delpa. Mabuti na nga lang at dahil sa tulong ni Mang Edwin, nadiskubre namin kaagad at hindi namin nakain. Kung nagkataon siguro na wala siyang kaalam-alam tungkol sa bisa ng kalamansi at sa mga aswang, napahamak na kami ni nanay at lola. Laking pasalamat naman namin noon sa kanya dahil sa ginawa niya. Dinala na lang ako sa manggagamot dahil suka pa rin ako ng suka. Napag-alaman naman naming inusog pala ako ng isang babae at nang maalala ko ang ginang sa karinderyang binilhan ko ng ulam, yun kaagad ang aking naisip na may gawa sa akin. Lalo pa nang sabihin din ng albularyo na aswang din daw ang posibleng may gawa nun sa akin. Napaisip kami na marahil yun din ang ginang na nagbigay ng supot ng pusit kay Lola. Dahil sa pangyayaring yun, pinagsabihan ni nanay si Lola na wag basta-bastang tatanggap ng pagkain sa hindi niya kakilala at baka maulit na naman ang nangyaring yun sa amin. Simula nga noon hanggang sa mamaalam si Lola Adelpa sa mundong ito, hindi na rin naulit pa ang ganoong karanasan. Hindi na rin namin alam ni nanay kung nasaan si Mang Edwin ngayon o kung buhay pa ba ito, gayong matagal nang hindi na namin ito nakikita. Nagulat na lang kasi kami noon na umalis na pala ito sa aming baryo nang hindi man lang nagpaalam o nakipag-usap sa amin ni nanay. Hanggang dito na lamang po, Sir Eric. Salamat.